Welcome back to our channel. So let's convert these pineapple peels and watermelon rind into a sustainable chicken feeds. Maraming sources na pwede pagkuhaan sa ating country. So napaka-common yung mga fruit vendors na makita lang along sa kalsada. Since yung packing nila is in small portion at hindi nila in-include yung balat, good opportunity na po sa atin yun na instead na itapon nila is pwede natin i-collecta na hindi nagbabayad. Hindi lahat nakikita yung opportunity na pwede gawing pagkain yung mga tinatapon na balat. Kasi yung idea nila nabubulok. So itong video, i-discuss natin kung paano natin i-prepare before ang fermentation. Banlawan ulit natin ang nakolektang balat ng pinya at pakwan. So this time lagyan ng asin para matanggal ang mga pesticides and bad bacteria. So ibabad ng mga 5 minutes at pwede na nating hiwain. Optional lang ang manual cutting. Pero pag maramihan and more than a drum na yung ika-cut nyo, I recommend na magamit ng shredding machine. Kasi mas less yung labor and maganda na rin yung cutting. So pag konting bali lang, kahit i-manual nyo, goods pa rin. And yung texture naman ng balat ng pakwan, medyo soft siya compared sa kalabasa. Pero mas matigas pa compare naman sa pipino. Ang ating fermented watermelon rind, yung mga nutrients niya present ang fiber, probiotics, vitamin C and vitamin B, minerals, antioxidants, and increased protein. So, i-highlight ko lang dito is yung probiotics. Kasi ang idea nitong ating pag-ferment is makakreate tayo ng probiotics during fermentation. Mapapansin nyo kasi na later on, makita nyo sa video, may mafo-form na white substance. So, yun yung lactic acid bacteria na nabubuo or nabubuhay during sa ating fermentation. Ang kagandahan kasi ng probiotics, kasi live bacteria ang i-feed natin sa ating mga chicken, it improves their gut health. And since maganda yung gut nila, napaka-efficient na i-absorb yung mga nutrients na ipapakain mo sa kanila. So it means na high efficiency. So anything you feed them ay na-absorb ng katawan nila at makikita mo talaga yung resulta. Dito naman sa pinya, kung medyo satisfying ang pagkat ng ating watermelon rind, si pinya naman medyo mas stress ka konti kasi yung shell niya matigas siya compared sa watermelon. So ginamit ko na dito is yung itak. So, mapapansin niyo na yung kamay ko pa may konting injury kasi natama ng yung knife na gamit ko dati kasi need mo talaga i-force para makat mo yung pineapples. Unlike sa pakwan, itong si pinya, meron siyang bromelain. So, mas tinutulungan ang ating manok na i-digest yung anumang nakain nila. Next step naman, i-prepare na natin ang ating chop para sa ating fermentation. So, banlasan muna natin, lagyan ng asin. Pangsiguro lang na ma-remove natin yung pesticide and mga bad bacteria before mag-start ang fermentation. So, i-rest lang natin dyan, 5 minutes. So, while waiting, i-prepare na natin ating solution. So, maglagay lang tayo ng 1 cup of brown sugar sa kalahating balde. Actually, pwede naman gamitan na molasses or muscovado. Unlike fermenting mga dahon or leaves, itong prutas, hindi na siya necessary na lagyan ng sugar kasi itong pineapple, meron siya ng mga natural sugar. But, mas mapapabilis natin ang process pag lagyan natin ng sugar. Banlawan na natin ang chop na mga prutas. Sa step na to, sinisiguro natin na walang mahalong salt sa ating final mixture. Kasi itong juice na ating fermented, may additional use siya when it comes to gardening. Kasi mataas yung potassium niya and organic acids. So, kung mayroon ka mga ornamental plants dyan, pwede nyo siyang gamitin, spray sa mga tanim. Dito sa step na to, need talaga na ma-mix mo mabuti at ma-submerge mo lahat ng mga prutas na nalagay. So, takpan lang siya at ilagay siya sa
room temperature or malilim na area. So, by tomorrow, after 24 hours, ito na po siya. Sa day 1, mapansin nyo na maraming lumulutang na mga chop na prutas. So, pag yan hindi nyo na mix, for sure sa pangalawang araw and sa following days pa, mabubulok na ang inyong mixture. So, mix lang. Siguraduhin nyo yung lahat na nasa babaw or sa itaas ay masubmerge nyo para sa following day, hindi siya mabulok. Sa texture niya, halos walang pinagbago. Mapapansin na natin yung pinagbago siguro sa third day pa. So, i-close na natin. So, ito na po yung second day. Mapansin nyo na ang ating mixture ay nag-start na mag-create ng white substance. Yang white substance, yan po yung tinatawag natin na lactic acid bacteria. Yan po yung probiotics. So, dyan po nag-start na sa second day ang pag-form ng mga microbes. Dito sa fermentation, pwede kayo makakreate ng probiotics. Hindi na siya necessary na pumunta pa kayo sa Agrivet para bumili ng mga supplements na mayroong probiotics. Sa second day, mapansin nyo na yung amoy niya from sweet pineapple mag-turn into somehow amoy asim, sour smell. And mapansin nyo na marami siyang bubbles. Diyan kasi sa part na yan, nagre-release ng mga gases yung prutas natin. Yan yung reaction niya during fermentation. Ang texture niya dito sa day 2, nag-start na siyang maging malabot pero doesn't mean na soft na siya. Dito naman sa day 3, mapapansin nyo una is nag-submerge na ang ating mga cuttings or chop na mga prutas, and yung lactic acid or yung white substance, nagkakaroon na siya ng layer. So, along the time, mas marami pa ang kanyang lactic acid. So, dito, hindi na siya necessary na i-mix mo siya everyday kasi pakita mo naman, submerged na ang kanyang mga prutas. So, ubos na i-release yung gas, and yung density niya is likely parang kasing bigat na rin ng tubig, kaya submerge na ang ating mga prutas. Nakita nyo na parang same ng color yung pineapple tsaka yung pakwan natin. At yung amoy niya, amoy alak, amoy alcohol na. So mag-start na tayo ng feeding. Gamit ko personally 50-50. So 50% commercial feeds and 50% naman is yung ating fermented. So in this way, we can save 50% of our feeds. So pwedeng gamitin yung juice niya. Pwede naman hindi kasi pag ginamit mo yung juice niya, mauubos lang. So sayang naman. So lagyan lang natin ng mixture. Pwede naman tubig lang kasi pag mixture yung ginagamit mo, along the time mauubos yung mixture tsaka sayang rin. So mas maganda siguro na kahit tubig lang goods na. So ayan mo lang mga 2 minutes para lumaki or tumubo yung feeds natin, and pwede mo nalagyan ng ating fermented na mga prutas. I-mix mo lang. Mapapansin mo, pag masyadong basa, pwede mong lagyan ng additional feeds. Same sa video, hindi ko na document. Nilagyan ko siya konti ng feeds kasi medyo matubig yung unang mixture natin. At yan po, ready na po siya ipakain. So, nakatipid tayo ng 50%. At the same time, meron pa tayong na-offer na mga nutrition sa ating mga manok. In case na nag-wonder kayo, ito po yung backyard farming natin. Nasa city po kasi ako, medyo limited po ang access natin sa mga free range. So dahil din sa area natin, ito po yung rason kaya natigil tayo mag-upload ng mga videos lately. Kasi hindi rin ideal sa akin na magparami ng manok dahil na rin sa limited na space. Ginagawa ko na lang, nag-limit na lang ako ng mga more or less 15 to 20 na chickens at kinukonsume na namin ng family ko ang mga itlog nila. Pero never po tayong tumigil sa pag-sideline. Kasi itong Boomerang Sideliners, yung idea nito is, sinishare ko lang yung mga sideline business ko. So, isa na rin itong pagpa-farm, until such point na na-involve tayo sa paggawa ng incubator kasi maraming itlog, saka electronics. Napunta po tayo sa business na pag-Shopee. So, meron po tayong Shopee Shop.
In case you're wondering sa lahat po ng nanonood na gumagawa na incubator, kami po yung BS Liner online shop. So ito po, in case na need nyo or gumagawa kayo ng incubator, meron pa tayong mga magagandang parts ng ating incubator. So hope you support our Shopee shop. Meron din akong link ilagay sa baba. Sa need po mag-incubate ng itlog, so meron po tayong binibenta na incubator, 112 setter. And more or less mga 60 to 70 hatcher ang kaya niya. So ito po yung incubator natin. So pwede nyo po siya mabili cash on delivery nationwide. So bago pa po ang product natin sa ating shop. At maraming salamat kay Sir Christian De La Cruz. Sir, maraming salamat from BS Liner. Si Sir po ang pinakaunang naniwala po sa ating produkto. Siya po ay from Negros. So marireceive ni Sir ang item niya cash on delivery. In order ni Sir through Shopee. Sir, maraming salamat. Hoping for good health and God bless. Thank you, Sir. Pila ba siya eh?